iisa-isay natin ang mga kandidato nila. Basta tayo, meron tayong Pastor Kibuloy. Okay na. Siya lang itatapat ko sa kanila lahat. Wala na sila. Attorney Sal, sa proclamation rally naman ng administrasyon, sinabi ni Pangulong Marcos na hindi daw pangkaraniwan ang kanilang ticket sa pagkasenador. Basahin ko lang po, Attorney, yung pahayag ng Pangulo sa proclamation rally. Sabi niya, and I quote, "Hindi pangkaraniwan ang aming kandidato. Hindi po kagaya ng mga nakikita natin sa iba't ibang mga partido. Hirap na hirap makakuha ng kanilang mga miyembro. Ang amin pong ipinagmamalaki at ipinaglalaban ay subok na at matagal nang nagsiservisyo sa publiko. Hindi po ay naaawa rin po kung minsan sa ating mga katunggali dahil nagmamakaawa para makakuha ng mga malalakas at magagaling na kandidato. Di tulad ng iba, kakarampot lang ang kandidato. Dito po buo kami. Hindi lamang buo sa numero, ngunit buo ang loob para ipaglaban ang bawat Pilipino at ng buong Pilipinas." Nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato nagdi-deliver lang yata ng suka. Uy, at nabigyan na ng Certificate of Candidacy dahil walang ikukumpara sa ating mga kandidato. Attorney Sal, pinabili lang daw ng suka Alam mo, kasama yan sa kampanya. Kasama sa kampanya si Raad. Pero kung makakantyaw ang kabila tingnan nila kung sino ang mga kandidato nila. Alam mo, sa isang programa, iisa-isay natin yan. Iisa-isay natin yung mga kwalifikasyon. Habang totoo na nandun ang pangalan, nandun yung may karanasan, pero hindi lang naman karanasan ng sa loob ng Senadong pinag-uusapan. Pinag-uusapan din yung karanasan ng kawalangian, karanasan ng pagnanakaw. Marami. One of these days, iisa-isay natin ang mga kandidato nila. Basta tayo, meron tayong Pastor Kibuloy. Okay na. Siya lang itatapat ko sa kanila lahat. Wala na sila. Ito pa, dagdag ko pa, Attorney Sal, and I quote, sabi ng Presidente, "Tingnan niyo po ang record ng ating mga kandidato. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanila ang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera. Pinagsamantalahan ng krisis ng pandemya, pinabayaan ng mga kababayan magkasakit at mamatay. Wala sa kanila ang pumapalakpak sa China at natutuwa na kapag tayo ay binobomba ng tubig, tinatamaan ng ating mga Coast Guard. Hinaharang ang ating mga mangingisda, ninanakaw ang kanilang huli at bukod pa roon ay inaagaw ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Wala din po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Wala sa kanila ang tagapagtaguyod ng pugad ng krimen ng sentro ng paglapastangan ng mga kababaihan ng mga pogo." Anong masasabi mo doon, Attorney? Kaya na sinabi ko kanina, kasama yan sa siraan sa politika. Pero ang taong bayan naman, alam naman nila ang nangyayari. Alam nila nung panahon ni Presidente Duterte, walang ganyan. Hindi totoo yung sinasabi niya sa pandemic ay pinabayaan natin na magkasakit ang mga kababayan natin. Katunayan nga, ang ganda ng pag-contain natin sa pandemic. At yan ay hindi hindi natatago na obserbasyon ng ating mga kababayan sapagkat sila mismo ay alam nilang naalagaan sila ng dating administrasyon. At sino naman ginagawa niyang paninira kay Pastor, palagay ko babalik sa kanila. Si Pastor, lalo ninyong inaapi, lalo yung sinisiraan, lalo yung dinudusta, lalo yung minamenos. Hindi ba sabi nga ng nakilang lumika yung nagpapakababa ay tinataas at yung nagpapakataas ay tinataas. Yan ang ating sabi dyan.